Ang passage natin ngayon na gusto kong ibahagi sa inyo ay galing sa 1 Samuel chapter 22 verse 1 to 2. David departed from there and escaped to the cave of Adullam, and when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him and gathered everyone who was in distress and everyone who was in debt and everyone who was bitter in soul gathered to him, and he became commander over them, and there were with him about 400 men. Um, Tayo ay manalangin. Dear God, maraming maraming salamat po sa salita na inyong pinagkaloob sa amin. Dinggin niyo po yung aming panalangin sa aming mga kapatid na nasa barko na malayo sa mga kabihasnan at sa mga mahal namin sa buhay. At kayo po yung mag-ingat sa amin, Lord. We give you glory in Jesus' name. Amen. Um, ang setting natin ngayon ay sa Adullam. So, about 15 kilometers galing sa hometown ni David sa Bethlehem. So, kung itatravel natin, kalahating araw ito by walk o kung lalakaring galing sa Bethlehem, which is para sa kanila hindi ganoon kalayo or malapit lang. Ito ay sobrang laki, no, kumpara sa ibang lugar, at ito ay unique or bukod tangi, at may secret dito sa lugar na to na Adullam. At ito ay natural na rock cave. So maraming damo ditong makikita, maraming kuweba ka ding makikita. At ano bang maganda dito sa ganitong lugar? Di madaling taguan, di ba? Kung maglaro tayo ng tagu-taguan, meron, pag sumigaw ka, pwede ka nang sumuko, ganun. Dahil hindi na kita mahanap. So, anong klaseng mga tao yung magpupunta dito sa masukal na taguan sa Adullam? Siyempre, yung mga tao na kailangan magtago. So, bakit ngayon na nandito si David sa Adullam? David departed there and escaped to the cave of Adullam, sabi sa 1 Samuel 22. Dito siya tumakbo at din-describe ng Bible kung sino-sino yung mga taong pumupunta dito. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, everyone who was bitter in soul, gathered to him and became commander over them. And there were with him about 400 men. So 1 Samuel 22 verse 2, yun yung sinabi. Pero ang importante, ang mga tao na nandito ay naging mga pillars o yung mga naging supporters ni David sa kanyang pamumuno. Si Joab na isang army minister, si Abishai na isang valiant na warrior ay galing din dito sa Adullam. At karamihan sa mga skilled advisor ni David ay yung mga taong ito. So ang Adullam para kay David ay isang pivotal point kung saan si David ay na-establish na maging hari. So ito ay susi sa pagiging hari ni David. Ngunit yung journey sa Adullam ay hindi naging madali para sa kanya. Physically, kalahating araw lang yung biyahe galing sa hometown niya ni David sa Bethlehem papunta sa Adullam. Ngunit pagdating sa heart or sa puso ni David, hindi lamang ito kalahating araw. Alam niyo ba kung bakit? Hindi lang ito kalahating araw. Dahil maraming kailangan gawin si David dito bago siya makarating dito sa lugar na to sa Adullam. May major na requirement na kailangan i-prepare ang Lord kapag tayo ay tinatawag. At hindi to optional, but yung preparation na to ay major. At kung ano ito ay yung tinatawag na heart preparation. Si Moses ay inabot ng 80 years to prepare. Si Joseph ay nakulong for 13 years nung siya ay kinulong
Jacob spent whole of his life. Ito ay hindi nag-work out at ang Lord ay pinipare ang heart before tayo gamitin. Ngayon si David ay nasa Adulam, but sa kabilang bundok sa Adulam ay may isang valley na tinatawag na Ela. So valley ay isang lambak at ito ay hindi ah, at ito ay memorable para kay David tong valley na to na Ela. Sa valley ng Ela ay maraming nangyari sa buhay niya. At dito sa valley na ito ay may historical or makasaysayan siyang ginawa. Sa valley na ito ay kanyang pinatumba gamit ang tirador si Goliath, no? Familiar naman tayo sa kwento ni David at ni Goliath, no? Isang batang walang kinalaman or walang business doon sa lugar na yon ang nakapagpatumba kay David ay kay Goliath. Isang epic na story kapag may isang warrior ang nakatalo kay Goliath, ngunit ah, isang pastol lamang na batang pastol, bato at hindi espada, kaya naging mas epic tong story na to. Kilala si David ng buong Israel. Kumalat ito na mas naging na exaggerated yung kwento kay David, na kaya naman nasabihan na Saul killed 1,000 but David 10,000 ay masyadong exaggerated yun. Kailan ba siya pumatay ng 10,000 na Philistine soldier? Habang si Saul ay halos ilang dekada na siya ay isang warrior sa battlefield. So, maaring exaggerated yung mga kwento kay David. So, paano ni David malampasan si Saul nung nakaraan lamang ay siya ay pastol lamang, 'di ba? So, exaggerated nga yung mga kwento na to. Kaya naman si David ay parang isang naging national hero, no? Parang star kasi um, dahil sa kanyang nagawa para sa Israelita, which is yung napatay niya si si Goliath. No? So, ang interesting dito ay hindi ginamit ng Lord si David na maging hari. Noon meron siyang taga-suporta or nandun yung stardom niya, na nandun yung support ng whole nation. Kung sa atin, ito yung perfect time, but hindi ganun para sa Lord. Bakit kaya ganun, 'di ba? Na hindi ito binigay sa kanya nung siya ay sikat, 'di ba? Hindi kasi siya ready. Yung heart niya ay hindi pa na-prepare ng Lord. Kaya kung siya ay naging hari doon sa prime niya, sa prime ng kanyang buhay, um, ano pa yung kailangan gawin ni David sa Adulam, 'di ba? So, magiging leader ba siya ng mga tao doon sa Adulam, na mga tao doon ay mga isolated, na mga kinalimutan na ng society? Hindi, 'di ba? Wala siya doon dahil sa kanyang reputasyon. Hindi madali i-prepare yung puso. Kung ang heart natin ay hindi ready, katulad kay David, hindi mo i-embrace yung lugar tulad ng Adulam. At si David ay may mga oras na kailangan niyang ma-stumble, maghirap, or mag-struggle para makarating sa Adulam. May mga moment na kailangan niyang umalis or lumikas sa mga Philistine. Ano yung pinagsigawan niya kay Goliath sa valley ng Ela nung sila ay naglaban, di ba? That uncircumcised man, or sa Tagalog, yung supot na yon, di ba? Ganun yung kanyang pananalita. Kasi by himself, naniniwala siya sa Lord. Pero doon din siya nagtago kasama yung mga uncircumcised, di ba? Nung pumunta siya doon, yun yung kanyang unang religious at yung moral strength ay
nawala. Yung kanyang pride, yung pride na meron siya ay tuluyang nawala at siya ay pumunta sa Adulam. Bakit niya kailangan yung time na yon? Dahil yung preparation na yon ay hindi madali. Ngayon na prepared na siya, in-embrace niya yung Adulam. Imagine kung hindi siya napunta sa Adulam, na andun yung high religious at moral standard na pinanghahawakan niya bago siya pumunta doon. Pag nakita niya yung mga tao doon na mga fugitives, mga kinalimutan, baka masabi niya na hindi ako tulad nila at kabilang sa kanila. Kung gawin nilang leader si David, baka sagutin niya sila na hindi ako tulad nyo. At dahil kanyang napagdaanan na yung mga ganong problema, nakaka-relate siya sa kanila. Diba? Kaya alam niya kung ano yung feeling nung may mga nagkakaroon ng utang, doon nagkaka-relate siya. Kasi si Saul ay naging hari nang walang ganyang katulad na preparation. Kaya siya nag-fail. Kapag ikaw ay hari, kailangan mong i-embrace yung buong nation mo. Pag hindi prepared yung heart mo, yung sa'yo lang na heart meron ka. Ngunit piniprepare ng Lord yung heart ni David. Ganun yung preparation ng Lord para sa kanya. Kaya before siya ginawang hari ng Lord, ginawang parang barko, yung vessel, yung heart niya para ma-embrace niya yung buong nation niya. So ganun yung preparation ng Lord. Ginawa niyang malaking vessel yung heart ni David para ma-embrace niya yung heart ng buong tao. So si David na sa valley ng Ela nung time na yon na siya na dinefeat niya si Goliath, at si David na nasa Adulam, sila ay hindi parehas na tao. Ang heart nila ay hindi magkatulad, hindi parehas. Alam niyo ba kung gaano ka-wide ginawa ng Lord yung heart ni David later on? Ito ay sobrang laki na kaya niyang i-hold si Saul. Ang heart ni David ay big enough to hold Saul. Paano tayo? Willing ba tayo i-take yung course ng action na yun? Yung preparation ng journey na yun para sa heart of God? Willing ba tayo na gawin yung heart natin is for others, not just for ourselves? Kung hindi magiging malungkot ang buhay natin, pag na-meet natin yung mga tao na tulad sa Adulam, paano? 'Di ba? Paano natin sila i-meet? Kung hindi natin napagdaanan yung katulad ng napagdaanan nila. I-embrace ba natin or sasabihin natin sa kanila na hindi tayo katulad sa kanila? 'Di ba? Sabi sa akin ng iba, ito yung sabi sa atin as bilang mga seaman, na dahil seaman ay puro dagat lamang yung nakikita, kaya ang mga puso natin o yung heart natin ay para ding dagat yung lawak. Naisip ko na hindi yun yung totoo dahil limited lamang yung nakikita namin na tao. Kaya yung heart namin na meron kami ay ganun din. Limited lang din. Kaya prepare natin yung ano natin, yung heart natin, at i-expand natin ito na maging yung capacity ng heart natin ay maging large enough na kung tayo man ay gagamitin ng Lord, tayo dapat ay maging ready